kanyang presensya? Amen. So again, batiin po natin ang ating mga katabi ng Happy New Year. Happy nakangiti hindi yung Happy New Year. Na? Alam nyo, pag nagpupuri po tayo, no? Ang Diyos po ay lugod na lugod. Kaya pilitin po natin na makapag-concentrate every time we worship the Lord. And let's ask the Lord na bigyan tayo ng mas malaking church. Amen? Amen. Kayang-kaya po yan ng ating Ama. Mayaman po ang ating Ama sa langit. So, kung kayo po ay handa na, let us pray. So, tumungo po tayong lahat. Let's ask the wisdom from the Lord. Every time po napupunta po kayo rito, i-prepare nyo po yung sarili nyo, yung espiritu nyo, na matanggap nyo po ng buong buo yung mensahe. Huwag po kayong pupunta rito ng parang wala lang. Dapat alam nyo ang intention nyo pagpunta nyo rito. Panginoon, gusto ko mapagpala sa iyong salita. Nais ko pong matuto at maisagawa ang iyong salita. Ayaw ko pong umuwi na parang wala lang nangyari sa aking buhay. At kikilos po ang Diyos sa pamamagitan ng inyong paghingi sa Kanya. So ngayon, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon, kausapin niyo po ang Diyos. Sabihin niyo sa Kanya, Banal na Espiritu, narito po ako. Nais ko pong makilala ka. Magpakilala po kayo sa akin. Nais ko pong maunawaan ng iyong salita. Kung hindi sa tulong mo, Banal na Espiritu, hindi ko po mauunawaan ng bagay na espiritual. That's why I need your help, Holy Spirit. Bless me, Lord, with your words and help me to be a doer of your word. In the name of Jesus Christ, O Lord, we plead the blood of Jesus, Lord, to cover us and to protect our mind and our heart and our mouth, O Lord, in the name of Jesus. Lord God, just use my mouth, Lord, to speak your word with power, with conviction, Lord God. In the name of Jesus. Amen and amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Ang ating pong topic for today, pwedeng pakibago ng pamagat. Faith without work. Sabi mo, don't work. Ang pananalig daw na walang gawa ay hindi kikilos. Walang mangyayari. Kasi marami nananalig sa Diyos. Hindi naman makita sa aksyon. Hindi makita sa salita. At walang makitang pagbabago na tunay na tinanggap niya nga ang buhay na Diyos. Amen ba dyan? Amen. So, our topic, faith without work. Sabi mo sa katabi mo, don't work. So, hindi pala sapat ang pananalig. Amen. Kasi marami nagsasabi, may pananalig ako sa Diyos. Hanggang salita lang. Para bang sinabi mo sa asawa mo na, mahal kita. Pero hindi naman makita yung love na sinasabi na yon. I want proof. Give me your money. I don't want just to call me honey. I need your money. Di ba tayo mga babae? Pa-honey-honey ka dyan, wala ka naman money. We need cash. Amen? Praise God. No? Santiago 2:17. Ang sabi po ni James, gayon din naman, patay daw ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Okay. So, ano ba ang sinasabi rito ni Santiago? Nagawa. Di ba? Akala ko ba pag ako nanalig kay Kristo, ligtas na ako? Yes. Pero yung pagiging ligtas mo, kailangan maipakita mo na ikaw ay tunay ngang anak ng Diyos sa pananalita, sa kilos, at sa mga ginagawa at inuutos ng Diyos, kailangan makita na totoong ikaw ay ligtas na mula sa kamay ni Satanas. Kasi marami po, mga Kristiyano, mga dating taga-sanlibutan, naging anak ng Diyos, pero ang gawain niya, taga-sanlibutan pa rin. So, hindi makita. Pero may pananalig. Yan po ibig sabihin yan. May faith, pero hindi nagwo-work yung kanyang pananalig sa Diyos. Kasi walang ginagawang pagbabago sa sarili. Hindi sinasagawa ang salita ng Diyos. Totoo po ba yon? Totoo talaga. Kaya ngayon, sinasabi po ng Panginoon, no, marami sa atin hanggang pananalig lang.
Pero walang makita. Akala ko ba born again yan? Akala ko ba nagbago na yan, tumalikod na yan doon sa atin? Pero ba't hindi ko makita? Kita niyo mga tao, ano hinahanap? Proof. Amen? Dapat may makitang proof. At hindi lang dapat kung mayroon tao, dapat kahit nakatalikod ang tao, makita talaga ang pagbabago mo. Dahil hindi po tayo sa Diyos magmamagaling, kundi hindi po sa tao, kundi sa Diyos po tayo magsusulit. Amen? James 2:17-20. So also faith, if does not have works, ang works po means deed and action of obedience to back it up. Big sabihin yung pananampalataya mo pala, ay baback upan mo ng ng pagsunod. Pero marami, yung kanyang pananalig ang nakaback up, pagsuway. Hello? Ang lungkot naman ng mensahe. Bakit nagsasabi ng totoo yung pastora na yan? Ganyan ako di ba? Maraming ganyan sa atin. Ako ganyan din ako Ang tagal kong born again, may pananalig ako kay Kristo, pero yung aking gawa, ang backup ng gawa ko, masama. Kaya walang kwenta ang pananalig ko sa Diyos. Kaya marami po magugulat pagdating ng Panginoon. Akala ko ba pag ako nananalig kay Kristo, ako'y pupunta na ng langit? Kailangan po, kapag ikaw'y nananalig kay Kristo, makita po sa atin ang pagbabago, ang kabanalan na dapat makita po sa atin. Hindi po ito nakukuha sa pasimba-simba tuwing linggo. Amen? Pagpunta po natin sa langit, pag biglang nag-rapture, siguro ganito yung ating mga reaksyon. Ay, bakit wala siya dito sa langit? Kala ko ba maalab siya? Ang dami niyang alam na verse. Bakit wala dito sa langit? Lagi na-attend ng church. Lagi na-attend ng Bible study. Bakit hindi siya na-rapture? Wala kasing backup na obedience. Kundi disobedience pa rin ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Dito na po kayo masaktan. Dito na po kayo malungkot. Kaysa naman sa impyerno kayo malungkot. Kasi ayoko po kayong bulahin. Na basta nananalig ka kay Kristo, punta ka na ng langit. Hindi. Ang sabi po ni James, ang faith daw na walang work, ito daw ay dead. Kailangan may backup itong obedience. No? By itself, sabi, itself is destitute of power. Walang kwenta, walang power daw yung faith. Kaya yung iba sabi, bakit ganun? Nagpe-pray ako, sa may sakit ayaw gumaling. Kasi wala ngang work yung faith mo. Kaya walang power, ang sabi, di ba? Destitute of power. Destitute of power means dead. Hello! Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagsuway, pero nananalig ka kay Kristo. Amen? Masakit po talaga ang katotohanan. Pero salamat sa Diyos, buhay pa tayo, nandito pa tayo sa lupa. May pagkakataon pa po tayo magbago. No? Huwag nyo na akong tularan. Ang tagal kong Kristiyano, walang kwenta. Puro faith. Pero ang gawa ko, fake. Diba? Dapat matagal na akong ginamit ng Panginoon. Verse 18. Sabi dito, but someone will say to you then, you say, you have faith and have good work. Now you show me your alleged faith apart from any good works, if you can, and by good works of obedience, will show you my faith. Sa Tagalog po, sabi, ipakita mo sa akin ang pananalig mong walang gawa. At ipakikita ko naman sa iyo ang aking gawa, no? At dito mo makikita ang aking pananalig. So, ang pananalig po pala ay dapat nakikita. Kaya sabi, show me your faith.
Kasi di ba maraming sasabi, I am born again Christian. Okay, bakit ang sama ng ugali mo? Ang nakikita sa yung fake, yung sinoshow mo, yung dinedemonstrate mo, ay hindi tama. Diba? Kaya marami sa atin. Kaya nung ako loko pa, ako'y nasa pagsuway, hindi ko kaya sinasabing born again ako. Kasi nahihiya ako Walang backup na good works yung aking pananalig kay Kristo. Kaya nung maging pastor ako, maraming nagulat. Hindi nila alam, matagal na akong Kristiyano. Isang Kristiyanong peke. Magaling sa nguso, pero walang gawa. Meron ba akong katulad dito? Yes. Kung dami. Oh my God. Lord, we need your help. Na para magbago kami. Lahat. Pag kayo po ganyan, hindi po tayo pupunta ng langit. Ako, nagbago na. Kayo ba'y handa na rin magbago? Yes. Amen. Magaling po ang banal na espiritu na para tumulong sa atin, para po tayo ay magbago at magpakabanal. Amen. Verse 19, eto na. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag po magagalit. Ang sabi rito, pakihanda yung Tagalog nito ha. You believe that God is one, yung 19 lang. You do well. Ang sabi, naniniwala ka na iisa lang ang Diyos. Mabuti yan. Sabing gano'n ng James 19:19. Pero eto, so do the demons believe and shudder. Ganon din daw pala ang demonyo, naniniwala din. Pero walang backup na good works. Meron ba kayong napupuna rito sa verse na ito? Marami sa atin, katulad siguro ng demonyong ito, naniniwala na mayroong mabuting Diyos, pero walang gawa. At ang sabi pa rito, nanginginig pa and shudder in terror and horror, such as make a man's hair stand on end and contact the surface of his skin. Ang ibig sabihin, no, yung kanyang pananalig, siya po ay nanginginig at sa kanyang panginginig ay kinikilabutan pa, tumataas para ang kanyang balahibo. Sino rito ang laging tinataasan ng balahibo? Marami po ako nakakaharap, pagkaharap ko, tumataas ang balahibo. Sabi ko, bakit ganyan ang balahibo mo? Nasagot kagabi sa pag-aaral ko sa verse na ito. Ang demonyo pala, no, na naniniwala sa Diyos, hindi mo pala makukuha yan sa pakilakilabot. Sabi niya, meron pa ako naririnig Sabi niya, meron talaga siya, may sanib talaga. Kinikilabutan ako No? Kaya para siya kinikilabutan, meron din siya. So, ang kilabot po, hindi po yung galing sa banal na espiritu. Ang kilabot po, ito po ay trabaho ng demonyo. Kaya ka pala kinikilabutan dahil natatakot na yung demonyong nasa iyo o katabi mo na siya na ang susunod na palalayasin natin in Jesus' name. Amen? Yung palang mga kinikilabutan, naniniwala sa Diyos pero walang gawa. Kaya siya natatakot. Kaya nakakatira siya sa tao na yun. Medyo masakit ang katotohanan. Hello? Andiyan pa ba kayo? Sabi ko nga, Lord, kailangan ko ba itong ituro? Kasi marami rito kinikilabutan. No? Mga tumatayo daw ang dito, yung balahibo rito, pati yung patilya, pati yung dito. Minsan may kausap lang ako, sasabihin sa akin ni Ann, ate, tingnan mo yung kausap mo. Pag gumanon siya sa akin, titignan ko yung braso. Nakatayong lahat ang balahibo niya. Pati dito nakatayo. Now I know why. Dati hindi ko rin alam. Kasi pag po kayo babad sa salita ng Diyos, pag may nakaharap ka na mayroong nakatirang demonyo doon sa kausap mo, matatakot yung demonyong nasa iyo,
Hindi ikaw yon, kundi yung demonyong nandadaya sa'yo. Kapag ikaw ay nakaharap sa isang taong babad sa salita ng Diyos, magre-react talaga yung demonyong nandadaya sa'yo. Naunawaan po ba natin? Kaya pag medyo kinikilabutan kayo, in Jesus' name, lumayas ka. Hindi yung puspos na puspos ako, kinikilabutan ako eh. Hindi mo alam, kaya ka pala kinikilabutan. Natatakot na yung demonyo sa'yo. Na sabi niya, naku, mawawalan ako ng tahanan. Kasi yung pong katawan mo ay ginagawang tahanan ng demonyo. Amen? Kasi magot kayo, mamaya kakain naman tayo eh. May buti na po yung alam nyo. Di po ba? Kasi ito, pastor na ako, hindi ko rin alam eh. Nababasa ko lang pero hindi ko makuha, hindi pa binibigay sa akin ng banal na espiritu yung liwanag ng kanyang salita. No? So yung mga kinikilabutan, yung mga tumatayo ang balahibo, anong gagawin? Huwag mo sasabihin puspos ka, ha? Meron kang katabing demonyo. Sigurado. Kaya ang gagawin mo, palayasin mo. Kalibitin mo yung katabi mo, palayasin mo ka mo. Sa pangalan ni Jesus. No? Huwag yung Lord, thank you. Puspos na puspos ako, tuwan-tuwa ang demonyo kasi patuloy kanyang dadayain. Verse 20. Sabi dito, are you willing to be shown fruit? You foolish. Sino daw yung hangal? Sino yung fool? Na tinatawag dito ay unproductive, spiritually deficient. Kulang sa pagiging spiritual. Fellow, that faith apart from good works is inactive and ineffective and worthless. Amen? So dito kitang-kita po natin na yung pong ating pananampalataya ay kailangan daw may proof. At ikaw ay tinatawag ng Biblia na isang hangal kung ang iyong pananalig ay walang backup na, ang sabi rito, mabuting gawa. That's why faith without work don't work. Kaya hindi ka nag-grow. Kasi may faith ka, pero wala kang good works. At wala ka rin ginagawang work para sa kingdom of God. E paano ka bibigyan ng Diyos ng talino? Hindi mo naman ginagamit. Amen? Ibinigay yan sa'yo para gamitin mo sa kaharian niya. Kasi marami pa tayong uwiwi na tao. At yung mga humahayo, iyan po yung binibigyan ng Diyos ng karunungan, kapangyarihan. Kasi gusto ng Diyos to demonstrate His power dito sa lupa sa pamamagitan ng mga totoong nananalig sa Kanya. Amen? Praise God. No? Eh, saan ba nanggagaling yung faith na yan? Ang sabi ng Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay, katulad nito, kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. So nagkakaroon po kayo ng ng pananalig. So every Sunday na nakikinig kayo rito, nagkakaroon po kayo ng pananalig sa Diyos. Every time you read the word of God and message from radio and TV, nadadagdagan po yung inyong pananalig. So ang dami ng pananalig. So yung dami ng pananalig na yan, kailangan po yan i-release ninyo. Kaya kanilagyan ng Diyos ng pananalig para magtrabaho yan sa'yo. That's why Hebrews 11:6, without faith, sabi ng Diyos, we cannot please the Lord. Hindi daw malulugod ang Diyos sa atin kung wala tayong pananalig. Sa palagay ninyo, bakit kaya hindi malulugod ang Diyos? Alam niyo ba kung bakit? Kasi kung wala kang pananalig, ang Diyos po hindi niya maire-release yung kanyang power, yung kanyang blessing, yung kanyang healing na hinihingi mo. Hanggat hindi mo nire-release yung faith na natanggap mo, kailangan yan lumabas. Kailangan yan mag-work. Tanong, paano ba nagwo-work ang faith? Yung ba ang tanong ninyo? Kasi ganun pala yun eh.
Akala ko okay na akong manalig kay Kristo. Okay na akong magsimba na magsimba. Hindi pala okay. Dead din pala. Di ba sabi ng James? So, how to release faith? Number 1. Paano ba nire-release ang faith? Kasi hindi pala sapat na ako'y nakikinig lang na nakikinig. Maraming tayong napakinggan. Kailangan pala yung napakinggan mo, kung ikaw'y kain lang ng kain, kumbaga, inhale ka ng inhale, ayaw mo mag-exhale, abay mamamatay ka. Di ba? So, kailangan pala nating i-release yung ating faith. And how to release faith? Number 1 is by confession. By using our mouth. Paano? Romans 10. Pakikita ko sa inyo kung paano mag-release ng faith by using this word. Romans 10:9-10. Sabi rito, di ba tayo po naging anak ng Diyos kailan? Nung ginawa po natin ito, that if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Okay? Ang sabi, nung kinonfess daw natin sa ating bibig na si Jesus ang ating Diyos, at nanalig ka daw ng buong puso. Kasi yung pananalig sa puso, yun po yung faith. Gusto ko po makuha nyo to. Ulit. Nung napakinggan mo si Yesu Kristo na siya'y namatay at muling nabuhay, naniwala ka. Okay? Naniwala ka. Di ba pagka yung baguhan kayo, pinapupunta ko kayo dito sa unahan, pinako-confess ko sa inyo to. Sabi ko, kailangan may boses. Kasi by confession of your mouth, yun po yung release of faith. Hindi pwedeng alam na ni Lord, naniniwala ako sa Kanya. Kaya nga sabi rito, kung ipapahayag na yung labi, yun yung work. Nag-work yung labi mo. Na si Jesus ang iyong Panginoon. At ang sabi, ito na yung faith. Buong puso kang sasampalataya na siya'y muling mabubuhay. Binuhay ng Diyos. Ang sabi rito, maliligtas ka. Kailan ka naligtas? Hindi yung time na nanalig ka, kundi yung time na nagsalita ka. Dahil lahat daw ng sinasabi ng nguso na ito ay galing sa puso. Amen? Verse 10. Ito ay sapagkat sa pamamagitan daw ng puso, ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging matuwid. At sa pamamagitan daw ng bibig, ikaw ay nagpapahayag patungo saan? Sa kaligtasan. Kailan ka naaligtas? Nung nagsalita yung bibig na yan, na si Jesus na ang iyong Panginoon. Sinabi mo yung pananampalataya mo. Kaya ito yung faith. Kailangan yung faith mo, i-release mo. Paano mo i-release yung nasa puso mo na pananalig kay Kristo? By confession. That Jesus now is my Lord. I believe that Jesus has risen from the dead. Now, Lord, I am saved. Dahil iyon ang nakasulat. Ang sino raw magsasabi na si Jesus ay Diyos, nananalig ng buong puso, ang sabi ng Diyos, ligtas ka. Amen? At dahil ligtas ka na, kailangan, gumawa ka na ng tama. Niligtas ka na ng Diyos mula kay Satanas eh. Ang problema sa ating mga Kristiyano, eto. Kaya marami hindi nagbabago. Naligtas. Nung ginawa niya yan, binigyan ka na ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binigyan ka rin ng banal na espiritu. Ang problema, yung banal na espiritu, halimbawa ito si Holy Spirit, ako yung tumanggap, hindi ko siya tinanong, hindi ko siya pinansin, at ako'y nagpatuloy dun sa masama ko pa rin gawain. Ito yung tinatawag na faith na walang gawa is dead. Malinaw po? Napakahalaga po nito. At ito po yung isa pang magandang example. Ang isang baby. Kasi ang pagiging born again po ay ganito. Tayo nung ipinanganak sa physical, nakita tayo ng nanay natin, right? At dahil nakita tayo ng nanay natin, buhay tayo, kailangan siyang pakainin, padedehin ng gatas. Kung ito'y lumabas na patay, hindi mo yan padedehin ng gatas, di ba? Kaso buhay. So, kailangan niyang kumain ng dumedi ng gatas. Okay. Ganon din po ang mga ipinanganak sa Espiritu. Kaya tinatawag po tayong born again. Ang tunay na born again,
Hindi pwedeng hindi maghahanap yan ng gatas na katulad ng batang ito. Kaya i-check mo kung tunay kang born again, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kung hindi ka naghahanap ng salita ng Diyos, baka akala mo lang born again ka. Dahil hindi ka naman naghahanap ng pagkain eh. So patay ka pa rin. Kasi patay lang ang ayaw kumain. Hello? Amen. Ang dami nasaktan. Sigaw ka na lang, aray. No? Kasi ang tunay na buhay, pinadedede. At naghahanap ng dede. Kita mo yung bata niyan, buhay yan. Pag hindi mo yan binigyan ng dede, iiyak yan ng iiyak. Ganon din ang mga buhay na Kristiyano. Hindi pwedeng hindi yan maghahanap ng pagkain para sa kanilang kaluluwa. At minsan, nandito, oras ng kain ng kaluluwa, tulog. Malapit na pong mag-rapture, so kailangan na po nating tunay na maging born again. Amen? Number 2, how to release faith. Ito po yung pangalawa. Sabi mo, by action. Dito, makinig po mabuti yung mga may sakit lalo na. No? Paano ba yung sinasabing by action? Gawa chapter 3, verse 2 to 9. So basahin po natin tong isang kwento. Sabi, sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, ay meron daw dong isang lalaking lumpo mula pa nang siya'y isilang. So inborn ng kanyang pagiging lumpo. Pero ito po'y nakalakad. Bakit? Dahil sa pananampalatayang may gawa. Okay, next. Ang sabi nito, dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito, sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. So, meron lumpo, pulubi, nanghihingi ng limos. Okay? Verse 4. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. So, tumingin nga yung lumpo. Bakit siya tumingin? No? Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Pero higit pa sa limos ang binigay sa kanya. Verse 5. Verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Ang sabi rito, sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Verse 7. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo, noon din ay lumakas sa mga paa at bukong-buko ng lalaki. Verse 8. Palukso itong tumayo at nagsimulan lumakad, pumasok siya sa templo kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Verse 9. Nakita daw ito ng lahat. Ito po ay ginagawa ko. Ito po ay ginawa ko kay Paring Boy. Yan po ay 3 weeks na nakahiga. Pinuntahan ko po yan sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Tumayo ka. Ikaw ay magaling na sa latay at sugat ni Jesus. At nung siya po ay nakahiga, hinawakan ko po ang kanyang kamay na katulad nito. Tinayo ko siya. At nung siya ay tumayo, sabi ko, lumakad ka. Yun po yung action na kung ikaw ay naniniwala na sabi sa pangalan ni Jesucristo, lumakad ka, dapat umaksyon ka. Na totoong naniniwala ka. At nung siya'y humakbang, nakatatlong paikot-ikot po yan, hanggang siya po'y nagsayaw. On the spot, gumaling po siya. Amen? At nangyari din po ito sa nanay ko nung Pasko. Magang-maga po yung kanyang paa. Yun din ang ginawa ko. Sabi ko, Nay, sa latay at sugat ni Jesus, ikaw yung magaling na. So tumayo ka. Sabi niya, hindi, masakit. Inay, kailangan mong tumayo. So ginawa ko, hinawakan ko rin siya sa kamay. Tingnan niyo kung paano ginagawa, hinahawakan sa kamay. Bakit kailangan mo siyang hawakan sa kamay? Kasi yung presensya ng Diyos nasa iyo. Kailangan may contact.
pag tumayo yan, kung hindi siya tatayo, hindi siya gagaling. Nakatulad din ng lumpong yon, ang sabi, tumayo ka. Siya'y tumayo. At nung siya'y tumayo, di ba, nagkaroon ng lakas yung kanyang bukong-bukong. Isipin nyo, inborn na lumpo, nakalakad. Bakit? Kasi nagkaroon ng aksyon. Yung kanyang pananampalataya. Nanampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen? Pero kung hindi po tumayo si Paring Boy, at hindi rin tumayo, naglakad ang nanay ko, hindi po sila gagaling. Kahit ano ang gawin kong pagpe-pray sa kanila, kung wala silang gagawing aksyon, hindi po sila gagaling. So, kailangan yung pinagpe-pray, pag sinabing tumayo ka, tumayo ka. At kung hindi mo kaya, aalalayan ka. At ilakad nyo po yan. Sigurado alam nyo, bawat hakban yan, lumalakas yan. Pangatlong lakad po ng nanay ko, nakalabas po hanggang pintuan. Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos. So, ito po yung tinatawag na faith na mayroong backup na work. Kailangan, hindi pwede yung nananalig nga ako no? Na magaling na ako. Tapos mamaya-maya, pero masakit pa rin Dapat po, hindi po tayo namumuhay by sight and by emotion, kundi by faith. Ang faith po, sinabi ng Diyos, magaling ka na, kaya kailangan ikaw na pinag-pray, kung meron ka pang nararamdamang kirot, sabihin mo, magaling na ako. Sa pangalan ni Jesus. Pag ikaw ay kinumusta, kumusta ka na, high blood ka pa ba? Oo nga, high blood pa rin ako. Pinag-pray ka na. Big sabihin, walang backup, di ba? Sabi ko kanina, yung work is by using your mouth and by using your action. Pinag-pray kita in Jesus' name, you're healed. Kumusta ka na? Hihilo pa rin ako. Yung confession mo nahihilo ka, talagang dire-diretso ka pa rin mahihilo. Kasi hindi mo sinabi, ito nga yung work di ba yung bibig? Magaling na ako. Kahit may nararamdaman ka pa. Amen? Nakukuha niyo ba? Amen. Yung mga may sakit? Kaya kayo hanggang may sakit ngayon sabi niyo, eto may maintenance ako. Kasi kung hindi ako uminom, high blood din ako. Yun talaga mangyayari sa'yo. Kailangan lagi niyo sinasabi, yung word of God, tsaka yung words na lumalabas sa bibig mo, kailangan hindi yan contrast. Kailangan, pag sinabi ng ni Jesucristo na magaling ka na, sabihin mo, magaling na ako. In Jesus' name. Nakatulad ng ginawa ni Maring Cora, no? Si Maring Cora, siya po ay sinasabing merong myoma. No? Lumabas siya sa ospital. After nung labas siya sa ospital, dinugo ulit. At tawag siya ng tawag dito. Tapos sabi niya, hindi ako magpapa-ospital. Ang ginawa niya, sabi niya, pinapanaligan ko ang sinabi ng Diyos na ako'y wala ng myoma, na ako'y magaling na. Nandito siya ngayon, hindi siya naoperahan. Amen? Kasi nanindigan siya na yung salita ng Diyos nagkaroon ng work. Ano yung work? Yung confession of your mouth. Na siya ay magaling na, wala na ang pagdurugo, wala nang operasyon, walang gastos. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, Hebreo 11:6, kung wala daw pananalig, hindi daw malulugod ang Diyos. Bakit hindi malulugod ang Diyos? Kasi hanggat hindi mo nire-release ang faith mo, hindi rin nire-release ng Diyos yung healing mo. Hello? Yes. Number 3, how to release faith. Natututo ba kayo? Yes. Amen. So, ang pangatlo po na pag-release ng faith is by dancing. Iika-ika ka, kaya si Paring Boy, pinagtsatsa ko yan. Talagang ika-ika siya. Sabi ko, pare, sayo tayo. 3 weeks po yung hindi makabangon, pero on the spot, nakalakad, nakasayaw. Bakit ko siya pinapasayaw? Hindi niya alam, kailangan ipakita niya yung action, i-release niya yung faith niya. Amen? Praise God. Ano pa? Number 4, sabi mo, by smiling. Big sabihin, halimbawa, may nakirot sa tiyan mo. Pinag-pray na kita. In the name of Jesus, you're healed. And then,
Yung mukha mo nakangiwi ka pa rin. You have to smile. I'm healed. I'm healed. Meron bang magaling na You have to smile. Pagpapakita, yun yung action na magaling ka na. Amen? Praise God. So, wag kayong magiging, bakit? Loko Gamitin mo yung kamay mo. Ganyan mo, Sa latay at sugat ni Jesus, magaling na ako. Amen? Ako nung nahihilo, nung nag-isa ako sa kwarto, ganun lang po ginawa ko. Pinagsabihan pa ako ng asawa ko, kaninang kayo na ka pa nagkukulong dyan? Kala niya kung ano ginagawa ko, hindi niya alam, nahihilo ako, hindi makalabas. Ginawa ko, pinag-pray ko yung sarili ko. In Jesus' name. Lumayas kang hilo ka sa pangalan ni Jesus. Sa latay at sugat ni Jesus, magaling na ako. Bayad na ito 2,000 years ago. Kaya kiniklaim ko na ako'y magaling na. And after that, lumabas ako. Nawala na yung hilo ko. Amen? And then ano pa? Paano pa pag-release pa ng faith? Kailangan po, alam nyo ito. By saying, thank you, Lord. So pag ikaw ay magaling na, hindi yung wala lang. Marunong ka naman dapat mag-thank you. Di ba yung gumaling, na inborn na lumpo, nagpuri siya sa Diyos. Thank you, Lord. Di ba sabi niya, thank you, Lord. Naglulundag siya sa tuwa. Di ba? Dapat ganun po natin dinedemonstrate yung ating kagalingan. And then ano pa, by walking, yun na po yung tinuro ko sa inyo kanina. Kailangan yung nakahiga na yon, palakarin mo. Natatandaan nyo ba yung mga dito sa gospel? Yung mga paralitiko, ano sinasabi ni Jesus? Bumangon ka, tumayo ka, lumakad ka. Diba? At right away gumagaling yung mga taong paralitiko. Bakit? Kasi naniwala sila at kailangan ng paniniwala mo, lagyan mo ng aksyon. Hindi yung naniniwala naman ako kailangan mo ngang umaksyon. Amen? Praise God. Last, paano pa nire-release ang faith? Ito yung ayaw ng marami. By giving. Kailangan ko ikaw ay naniniwala sa Diyos na nagbibigay ng siksik, liglig at umaapaw. Ang sabi ng Diyos, Lucas 6:38, ang sabi rito, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the measure you use, it will be measured back to you. Ang sabi ng Diyos, gusto mo bang tumanggap? Amen naman, talaga naman, di ba? Gusto ng lahat tumanggap. Ang sabi ng Diyos, hindi niya sinabing, kung gusto mo tumanggap, iganyan mo kamay mo. Hindi yun ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, magbigay ka. Amen? At ito yung hindi pa nagkakaroon ng revelation sa inyo. Sa akin, bukas na ito. That's why lagi akong bukas ang aking kamay na magbigay. Kasi pag ako nagbigay, ang sabi rito, dahil ako'y naniniwala, natatanggap ako ng siksik, liglig at umaapaw, kan sabi rito, ang first thing na gagawin mo is you give. Gusto nyo bang yumaman? Yes. Magbigay ka muna. Amen? Kaya sa munisipyo, marami nagugulat sa akin. Laging lumalabas sa bibig ko, mayaman kaya ako. Lagi kong sinasabi yun. Napapaganon sila, Sabi ko, marami kaya akong pera. Kasi halos lahat na sanay ang tao, ang naririnig nila puro daing. Wala akong pera, wala akong ganun. Hirap na hirap ako. Hindi ako nagsasalita ng ganun. Ang lagi kong sinasabi, mayaman ako. Marami akong pera. Marami kaming pagkain. Amen? Yun ang lagi kong sinasabi. Gusto nyo bang tumanggap? Yes. Sabi ng Diyos, magbigay ka muna. Magtanim ka muna para meron kang anihin. Kita nyo yung hanggang ngayon na hingi ng hingi. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay. Ba't hindi kaya kayo magsimulang magtanim? Para sa oras ng pangangailangan, meron po kayong aanihin.
Di ba yung sa liwikain? Kapag may sinuksok, may dudukutin. Eh, yung iba gusto dukot ng dukot. Wala naman suksok. Amen? So, if you believe the word, we must release our faith. Kung naniniwala kayo sa siksik, liglig at umaapaw, gawin niyo yung utos ng Diyos. Kasi lagi po ang utos po ng Diyos, tingnan nyo. Give, yun po yung utos. Ano yung reward? It will be given to you. Pag bumalik daw sa'yo, yung binigay mo, pag nagbigay ka ng 100 sa kanya, hindi niya ibabalik sa'yo na 100. Ang sabi ng Diyos, ibabalik ko yan sa'yo. Pero hindi 100, kundi siksik, liglig at umaapaw. At talagang hindi mo makakaya, kailangan mo daw ng kandungan mo para matanggap yung pagpapala ng Diyos sa'yo. Amen? Gusto nyo bang maranasan yon? Prepare your tithes and offering. Praise the Lord. So palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. I show my faith by giving. I'm releasing my faith by giving. So prepare your tithes and offering to the Lord kung gusto nyo pong tumanggap.